Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magsama-sama po tayo at tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong Batangas mga kababayan sa pangunguna po ng kanilang gobernador na si Vilma Santos ay kinwestiyon po, inalmahan po ni Representative Leandro Lebiste. Bakit daw po? Dahil po sa pamimigay o pamamahagi ng ayuda. Dahil daw po namimili lang sila daw ng bibigyan. Dahil mahigit 84 barangay na sa Batangas ay hindi daw po inimbitahan mga kababayan. Bakit nagkaganon, Ate B? Hindi mo naman pera yan. Pera yan ng taong bayan. Buwis namin yan. Hindi ba? Isang damukal na nga nagkakapera sa ayuda, pero yung kakarampot na ibibigay nyo sa taong bayan, pinagdadamot nyo pa. Lalong-lalo yata kung hindi nyo pa kaalyado. Mahiya naman kayo, mga kababayan. Ang kakapal naman ng pagmumukha nyo, di umano. Painggan po natin pahayag ni Representative o Congressman Leandro Lebiste sa Batangas. Mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Mga politiko Ito, mga bayan, na pinipigil ang may kumita na naman. Malaki na naman ang kinita yata pagdating sa ayuda, mga kababayan. Yan po, pinaratangan din po si Executive Secretary Recto, mga kababayan. Imbestigahan. Malabo sa sabaw ng pusit, maimbestigahan yan. Kung yung Malacanang nga, dandaang bilyon ng issue ng korupsyon, hindi maimbestigahan. Si Ralph Recto pa, maimbestigahan. Mangyayari lang yung investigasyon na yan, Congressman, pagka si BP Sara na po ang presidente. Yun po ang katotohanan. Pero ngayon, malabo po sa sabaw ng pusit yan na magkaroon ng investigasyon at maparusahan. Sa dami ba naman halos ng departamento ng gobyerno, wala nga naiimbestigahan sa talamak na korupsyon? Meron ba? Hindi ba tinatawag ng sindikato yan, mga kababayan? Na yan po. Ate B, na tinatawag na Ate B. Ano na nangyari? Ayan, binabatikos ka ni Congressman Lebiste. Napakakapal yata ng pagmumukha mo, di umano. Biruin mo, nagpapamigay kayo na ayuda. Pera ng taong bayan, buwis ng taong bayan, nadala dyan sa Batangas, kilaki-laki ng Pilipinas, nauna pa dyan yata sa inyo. Pero yung mga kababayan ninyo, bakit hindi naman naisama? Bakit? Dahil sa politika, meron lang kayo pinipili. Pagkakalaban nyo sa politika, pagdating sa pamamahagi na ayuda, hindi kasama. Sana yung request ni Representative Lebiste
ay tugunan naman po sana ng gobyerno. Kakarampot na nga ibibigay sa bawat isang barangay. 200,000 ang ibibigay sa bawat barangay. Naiwanan pa yung 84. 84 na mga barangay ay hindi inimbitahan, hindi pinapunta. Unbelievable. Puputok at puputok po yung issue na yan. Meron na pong social media. Meron na pong mga cellphone. Kahit po anong gawin yung pagtatakip at gawin yung pamumulitika, puputok at puputok yan. Wala na kayong may tatago. Bakit kasi kayo nagiging sakim sa kapangyarihan? Pati ba naman sa pera ng taong bayan ay sakim pa rin kayo? Wala naman kayong puhunan dyan. Ang puhunan nyo lang dyan, ang mga pagmumukha ninyo. Ang makakapal na pagmumukha lang ninyo ang puhunan ninyo. Real talk. Wala po silang puhunan. Pero kung umasta, kala mong pera nila'y pinamimigay. Eh hindi naman galing sa bulsa nila yon. Galing yun sa ating buwis. Pati sa mga inuutang pa nila na tayo magbabayad. Nakakahiya, no? Sa bagay, nung nakaraang taon, nung mga nakaraang buwan, binanatan niya rin ang mga Pilipino eh. Hindi po ba binabanatan din ni Ate B ang mga Pilipino? Hindi po ba? Minamaliit niya ang mga Pilipino dahil sa mga issue nila. Ngayon, nasundan na naman. Napakadamot pala. Lumalabas na madamot. Mama, di lalo na pagka pera mo pa. Hindi po ba? Lalo na pagka pera mo pa ipamimigay mo, di ubod ng damot mo. Di umano. Eh yung hindi mo na nga pera, pinagdadamot mo pa. Sa hirap ng buhay ngayon. Di ba? Kahit papaano makakatulong sa taong bayan yan, kahit kakarampot. Dahil wala naman pong ginawa ang gobyerno natin, natutukan lang po natutukan ang pamimigay na ayuda. Bakit po? Eh dyan po kasi sila kumikita ng malaki. Pag nagbigay ng ayuda, eh imposible namang yung humawak ng kaldero ay hindi maulingan. Lalong-lalo na po kung ang pinamimigay na ayuda, mga kababayan, ay meron lang pinipili pero ang pondong hawak ay para sa lahat. Hindi ba malaking issue yun? Lahat ay nasa computation pero sa pamimigay merong iniiwasan at iniiwanan. Hindi kaya may kumita? Hindi kaya malaki pa ang pakinabang nila? Dahil nga po napakahirap i-audit. Napakahirap po kasing i-audit ang ayuda. Lalong-lalo na po kung ang magpapamigay ng ayuda ay gahaman at sakim sa pera. Hindi kaya? Kaya nga po naumpisahan nila yan eh. Magmula sila nung manungkulan sa ating bansa, yan na po ang naging programa nila. Lalong-lalo po yung dating speaker. Kung hindi dahil kay speaker, walang malalaking ayuda. Walang akap. Diba? Walang AX. Walang tupad. At sari-sari pang ayuda. Pati nga ang AFP. Busog na busog di umano. Kaya nananahimik din. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po. Mga kababayan, sa mga kababayan natin sa Batangas na mismo kababayan nila, gobernador pa mismo nila. Mga kababayan, ang namumulitika pa yata sa kanila. Mismong gobernador pa yata nila. Ayon yan kay Congressman Libiste. Nakakalungkot. Mga kababayan, hindi nila pera. At ang isa pang nakakalungkot, hindi natin nakikita yan at hindi natin nararamdaman yan sa buong Pilipinas. Mukhang namimili lang yata sila ng bibigyan. Hindi kaya, mga kababayan. Maraming salamat po, Congressman Leandro Libiste. At binanatan nyo ng binanatan ang mga sakim sa kapangyarihan at gahaman sa pera di umano dyan sa Batangas. Mabuhay po kayo. At syempre, ingat-ingat kayo. Ingat-ingat kayo. Doble ingat din. At syempre, darating din naman ang panahon ng sinasabing yung katarungan. Yung pagsusulit. Hindi man ngayon sila magsulit, meron naman pong hahatol sa kanila. Yung kataas-taasan. At sana rin po
maimbestigahan din po yan pag naging Pangulo na ang Vice President. Ingat-ingat po kayo, Vice President. Siyempre, ang ating Vice President, doble ingat din dahil napakarami nagpapabagsak dyan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po sa inyo. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi. Ako si Pilam, Ani Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Jem Aris ng United Arab Emirates na banggit na po natin, Gay at Shena, si Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga tambay at tis-tis lang po at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.